pet shop. Bumili kami ng ano ni Flynn. Snack. Balat ng baka. 1 kilong balat ng baka. Flynn? Ach, daraus bestehen diese Knochen immer aus so einer Haut. Kann sein. Sieht genauso aus. Meron din akong biniling ano. Warum binili mo ano? Granada. Sa Tagalog ay granada. Dati meron kaming ganito sa ano, sa tabi ng bahay, sa gilid ng bahay, sa Bicol. Oh. Juicy. Juicy. Granada ang tawag nito sa atin. Ang harap nito. Try it. Nice. Ja. Good morning, good morning, good morning, good morning, Flynn. Init pa ng kape. Bagong ligo si Flynn, basa pa yung mga buhok. Pinaliguan namin ni Carol. Anyway, kumusta ang inyong linggo? I hope naman na productive ang inyong linggo. Mine, yeah, super productive. When I was a kid, alam ko na I am different. Different ako sa ibang mga bata. Kasi alam ko, naalala ko, meron ako ng isang manika. Yung manika na yun is lalaki, na blonde. Kapag inihihiga ako, pumipikit siya. Tapos kapag itatayo mo, bumubukay mata. Yung mata niya is blue. Tapos, na-inlove ako dun sa manikang yun. Na-inlove ako sa kanya. Parati ko siyang nilalaroan, tapos parati kong, alam mo yun, parang binibaby, pinapakain, yung mga pretending na pinapakain mo siya, pinapadede. So, alam ko na from the start, since bata pa ako na I'm different. Hanggang sa lumaki ako ng lumaki, pag nanonood ako ng mga American movies, nakikita ko, oh shucks, ang gwagwapo nila. Tapos, sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko rin magkaroon ng boyfriend na ganun. So, I manifested it. Sabi ko, one day, magkakaroon ako ng boyfriend na afam. Yun, hanggang sa lumipat ako ng Europe, nakilala ko yung aking first boyfriend. And then, parang sabi ko nagkatotoo yung mga manifestations ko, and then nakilala ko si Robert, and then ngayon si Carol. If you want something, manifest it, and the universe will collide and will align to your wish. Hindi lang sa love life, ganun din sa career. I manifested my career na yun, matapos ko ang masters ko and makahanap ng maayos na trabaho, and I have it now. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Nandito tayo sa bahay ni Carol. Dito ako nag-work. Kanina pa ako nag-work. Simula alas 5 na. Alas 5 ng umaga nag-work na ako. Tapos, tumawag sa akin si Carol kung pwede daw akong pumunta ng bahay nila kasi meron siyang package na iniintay. Walang tao dito sa bahay kasi nasa work siya. So, sabi ko, okay, I don't mind kasi mag-home office naman ako today. Ang aking baby love is there. So, yeah, alas 11 na. Tapos na ako mag-work. Simula 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Woo! 11 hours na ako nagwo-work and tapos na yun. Ayoko na mag-work. Ano na ako? Anong tawag doon? Abaho na tayo. Yun, alam mo yun ang gusto ko sa work ko. As soon as matapos ko yung task, anytime pwede ako mag-stop. So, tapos na ako sa task ko today. Binigyan ako ng boss ko na ng mga task yesterday, and then natapos ko na siya ngayon. So, 11 tapos na ako. Kaya ako gusto kong gumising na maaga para matatapos ko siya kaagad. Anyway, kain muna tayo ng bread.
natin. Once a month lang ako nagpapagupit ng buhok kasi hindi siya mabilis humaba. Ein Foto. Ein Foto. May bagong haircut si ano? Si Baby Love. Oh nee, da in Kamera sieht noch beschissen aus. Nein, das ist gut, das ist perfekt. Wie Dings, Hitlerfrisur. Nein, das ist perfekt. Finn? Nicht so viel. Ist noch. Maganda yung gupit niya, di ba? Ayaw daw niya yung gupit niya. Sabi ko magpakalbo na lang siya, mas bagay sa kanyang kalbo. Nur noch einer. Our dinner for today is burger. Made by my boyfriend. Thank you so much. Yung mga bagay sa kanya yung ganyan gupit ano, mas gwapo siya kapag maiksi yung buhok kaysa sa mahaba ang buhok. So baby. And Flynn. Thank you so much for making these burgers. Bitte. Enjoy. Thank you. Pag mali ang pagkakasunod-sunod ko, dapat inuna ko yung sauce. Tapos pinatong ko yung beef and then anyway. Nagano'n pa lang siya. Baliktad. That's how it looks like. Nung nasa Pilipinas pa ako, parati ako nabubuli dahil sa aking mata. Kasi, di ba, malaki yung mata ko. Minsan nga may nagsasabi pa na parang magpa-check up daw ako kasi may thyroid problem. Baka daw may thyroid problem ako. Pag nakita nila yung mata ko is parang, galit ka ba? Yung mga ganun exaggerated na hindi nila alam na ganito talaga yung mata ko. Alam niyo yung kuwago, ano ba yun? Tawag doon? Yung sa amin, sa Bicol, ang tawag doon is but-but. Yung binabansagan ako sa school, ang but-but. Yung kuwago, kasi malaki ang mata nila, di ba? So parata ako sinisigaw ng mga kalaro ko, but-but, ganun ang tawag sa akin. Yun yung insecurities ko, mata ko. But nung lumipat ako dito sa Europe, they find my eyes beautiful kasi different from others. Hindi daw siya yung typical na Asian na singkit but malaki. And especially si Carol, pag tinatanong ko siya, what do you like about my physical appearance? Sinasabi niya yung mata mo. Sabi ko, bakit? Hindi ako naniniwala kasi I was made to believe that my eyes was pangit. I was made to believe na yung mata ko is hindi normal. So, kapag binibigyan niya ako ng compliment, parang nagda-doubt ako. So, doon daw siya na in love. And then, dahil payat daw ako, si skinny. Diba sa Pilipinas, kapag payat ka, merong impression na wala kang kinakain. So, pag umuwi ako ng Pilipinas, sinasabi sa akin, wala ka na bang kinakain sa Europe? Bakit hindi ako kumain? Magpataba ka. Mas maganda sa'yo kapag may laman. Wala, ganito na talaga yung katawan ko. So, what I was trying to say is, wag nyo intindihin kung ano yung sinasabi ng iba. Somewhere out there will find you beautiful. Kasi yung aquarium ko sa bahay, namatay yung mga lalaki na isda. So bumili ako ng lalaki and then 2 pair ng zebra. Kasi bibilhan namin siya ng snacks. Ito yung mga dried na parts ng hayop. Ayan. Ito parang swine or tenga ng baboy. Tapos yung mga balat. Tapos marami din dito mga isda, dried fish. Kaso ang baho naman kasi kapag binibilhan ko siya, nangangamoy sa bahay.
si bra at saka yung lalaki. Ito mga babae yan. Yung lalaki is malapad ang buntot. So ilalagay na natin. So, oops. Here. This and that. How are you today? Nag-grocery ako ng pagkain ko at pagkain ni Flynn. Woo! Ouch! Nahulog lahat. Binilhan ko siya ng manok. Atay ng manok at saka yung ng baka. Ang tawag na nga dito, yung tuwalya ng baka. Hindi ko alam kung anong tawag sa English. Yan. Kasi napansin ko, hindi na siya mapili na siya, nagiging mapili na siya, hindi na siya kumakain ng anong tawag doon, nung mga ganito. Ayaw niya na, hindi niya na pinapansin, ginagawa niya na lang laruan. So sabi ni Carol, baka nagsasawa din niya sa pagkain. So kailangan din namin bigyan ng interval. So ngayon, lulutuan ko siya. Flynn, you will have this today. You're a happy dog. Namimili kami ng pagkain si Robert. Kasama si Carol. Bumili kami ng... binibilan ko na naman si Flynn ng heart. Ano ito? Pagkain niya. Lulutuan ko ulit siya ng heart. And, oops! Nakuto. Yung itsura ko, pagod na pagod pagkain sa work. Bigla lumamig na naman. Yeah! Tom Cruise. So, pauwi na kami ng bahay. Anong oras na? Alas 8 na ng madaling araw. Alas 8 na ng gabi. And si Flynn is nandun sa ilalim. Nasa ilalim. Pinagsasabi ko, pauwi na kami ng bahay. Si Flynn ay nandun nag-iintay sa amin. Nandito na ang aking Flynn line. Para namang we were just outside for 10 minutes. Hello. Maybe kung meron kayong mga natatanggap na mga criticism, maybe you are just in the wrong place. Try to find the right place for you and everything will align. Anyway, ang dami ko na namang dinaldal. Malamig na naman ang aking coffee. Thank you very much for watching and I will see you again on our next vlog. Flynn, say bye. Kape niya. Bagong ligo si Flynn. Mabango. Bye!